Magandang araw! Tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ating pag-aaral sa ika-4 na markahan sa Araling Panlipunan 10 at ating tatalakayin ang paglahok sa civil society at tungkulin ng non-governmental organization o NGO at people's organization o PO. Ngunit, atin munang alamin kung ano nga ba ang dapat mong matamo sa pagtatapos ng ating aralin. Kinakailangan mo na matalakay ang mga epekto ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. Ngayon, ating tunghayan ang ating paksa. Ang bahaging ito ng ating aralin ay tumatalakay sa mga paraan kung paano aktibong makikilahok ang mamamayan sa mga gawaing magpapabuti sa pamamalakad ng pamahalaan at ng kapakanan ng buong bayan. Mayroon tayong dalawang uri ng paglahok bilang isang mamamayan. Ang una ay ang politikal na pakikilahok at ang pangalawa ay ang paglahok sa civil society. Ang politikal na pakikilahok ay tumutukoy sa ating tungkulin at karapatan bilang isang mamamayan na may kinalaman sa pampolitika o pampamahalaang gawain. Ang paglahok sa civil society naman ay may kinalaman sa ating pangangalaga sa lipunan. Ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng ating saligang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Ito ay patunay lamang na ang kapangyarihan ng isang estado ay wala sa pamahalaan at sa mga taong bumubuo nito. Sa halip, ito ay nagmumula sa mga mamamayan. Katulad ng nabanggit na ang mamamayan ay dapat aktibong nakikisangkot sa diskurso sa pamahalaan upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Bilang isang mahalagang elemento ng estado, meron tayong karapatan at responsibilidad na dapat gampanan hindi lamang sa ating lipunan, maging sa ating pamahalaan. Kung kaya't nararapat na magkasamang buuin ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. At mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyung panlipunan. Kung kaya naman sa mga naunang module, ating tinalakay ang iba't ibang issue na bumabalot sa ating lipunan upang tayo ay maging bahagi ng solusyon at makilahok sa ikatatagumpay ng ating bayan. Isa sa mahalagang paraan para matugunan ang mga isyong ito ay ang pakikilahok sa mga gawaing politikal. Ngunit may iba't ibang paraan para maging kalahok dito ang isang mamamayan. Maaaring ito ay sa paraan ng pagboto o maaaring sa mas masidhing mga aksyon para igiit ang pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Ang pakikilahok sa eleksyon ang pinakapayak na paraan ng pakikilahok ng mamamayan. Ito ay nasa ilalim ng politikal na pakikilahok. Ang pagboto ay isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Sa tuwing ikatlong taon ay nagkakaroon tayo ng eleksyon kung saan bumoboto ang mga mamamayan upang ihalal kung sino nga ba ang mga opisyal na nararapat na maluklok sa ating pamahalaan. Ito ay isang tungkulin na dapat nating gampanan. Ngayon, dumako tayo. Ano-ano nga ba ang mga nakasaad sa Artikulo 5 ng Saligang Batas ng 1987? Sino-sino ang mga maaaring makaboto? Una, kinakailangan na ikaw ay mamamayan ng Pilipinas. Ating na-discuss sa ating nakaraang aralin na kinakailangan na kapag sinabi nating mamamayan ng Pilipinas, maaaring ikaw ay natural-born citizen or katutubong Pilipino o maaari rin naman na ikaw ay naging Pilipino sa bisa ng isang naturalisasyon. Pangalawa, hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas.
Ang pangatlo, kinakailangan ikaw ay nasa tamang gulang na 18 taon gulang pataas. At ang pang-apat, tumira sa Pilipinas ng kahit 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ito ang mga mahalaga nating dapat tandaan sa mga maaaring makaboto na nakasaad sa Saligang Batas 1987. Kung mayroon tayong listahan ng mga maaaring makaboto, ito naman ang mga diskwalipikadong bumoto. Ang una ay ang mga taong nasentensyahan na makulong ng hindi bababa sa 1 taon. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. Pangalawa, mga taong nasentensyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law at anumang krimeng laban sa seguridad ng bansa. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon, pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. At ang panghuli, mga taong idineklara ng mga eksperto bilang baliw. Sa pagboto, ito ay isang pagkakataon kung saan naipapakita ng mamamayan na siya mismo ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga halal na opisyal, na siya ring may kapangyarihan na alisin sila sa pwesto kung sa tingin nila ay hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa pamamagitan ng ating pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan. Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa pagboto. Bawat isa sa ating Pilipino ay mayroon lamang isang boto, mayaman man o mahirap. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin tayong nababalitaan ng mga issue tulad na lamang ng nasa larawan. May mga politiko na bumibili ng boto ng mamamayan. Noong taong 2016, sinabi ng dating commissioner ng Commission on Elections na si Gregorio Lardizabal na naging talamak pa rin ang insidente ng pamimili ng boto sa kabila ng pagiging automated election. Dahil dito, maaaring sa halip na ang nakaupo sa pamahalaan ay mahuhusay at matitinong opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad ng mga programa, ay maaaring ang maupo ay mga opisyal na sarili lamang ang iniisip. Kaya naman, dapat nating tandaan bilang isang mamamayan na mas mahalaga na mayroon tayong paninindigan at higit sa lahat isipin natin kung ano ang makakabuti sa mga susunod na henerasyon na maaari nating anak o kaya naman ay kapatid. Batay sa naging ISSP Citizenship Survey noong 2004, pangunahin ang pagboto bilang katangian ng isang mabuting mamamayan. At ito ay isa sa mga gampanin natin pagdating sa politikal na pakikilahok. Kasama rin sa listahan ang wastong pagbabayad ng buwis. Kadalasan, yung mga karaniwang nagtatrabaho or even may mga negosyo ay may obligasyon na magbayad ng buwis. At yung mga mamimili naman, karaniwan yung kanilang mga binibiling pagkain ay meron ding nakapataw na buwis. Pangatlo, laging pagsunod sa batas. At ang pang-apat, pagsubaybay sa gawain ng pamahalaan at unawain ang opinyon ng ibang tao. Bilang isang mamamayan, hindi lamang tayo pagkatapos ng eleksyon ay mananahimik. Kinakailangan natin na tingnan kung tama ba ang nagaganap sa ating pamahalaan or kinakailangan ba ng pagbabago. Pero higit sa lahat, kinakailangan natin ng pangunawa sa opinyon ng ibang tao. Tandaan na ang layunin ng pagboto ay hindi na ang pagbibigay ng mandato sa mga opisyal para mamuno, bagkus ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga makapagpapaunlad sa estado at malupig ang mga nagpapahirap sa bayan. Ito ay ayon sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas ng 1992. Mahalagang isipin natin ang kapakanan ng iba at ng susunod na henerasyon, hindi ang ating pangsarili.
At higit sa lahat, alamin natin kung ano ba or sino ba ang makakapagpaunlad sa ating bayan. Ang pangalawang paglahok ay ang paglahok sa civil society. Ang civil society ay hiwalay sa ating pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa isang sektor ng lipunan na hiwalay sa Estado. Ang civil society ay binubuo ng mga mamamayang nakikilahok sa mga kilos protesta, lipunang pagkilos at mga non-governmental organizations o NGO at People's Organization o PO. Ang esensya ng demokrasya ay ang magkaroon ng mamamayang nakikilahok sa pagpapaunlad ng bayan sa paraang higit pa sa pagboto. Bukod sa ating pakilahok sa pampolitika, kinakailangan din natin na bigyang pansin ang ating lipunan. Isang paraan dito ay ang pagbuo ng mga samahang direktang makikipag-ugnayan sa samahan upang iparating ang pangangailangan ng mamamayan. Kaya naman, napakahalagang makilahok ng mamamayan sa tinatawag natin na civil society. Hindi man ito bahagi ng tahanan, negosyo, partidong politikal at mga armadong grupo na nagtatangkang pabagsakin ang pamahalaan. Mas nilalayon ng civil society na maging kabahagi sa pagbabago ng mga polisiya at mag-iit ng accountability o kapanagutan at transparency o katapatan mula sa Estado. Ito ay ayon kay Silliman, 1998. Katulad ng nabanggit, ang mga samahan na tinatawag natin na non-governmental organizations at people's organization ay mahalagang bahagi ng civil society. Makikita natin sa ating larawan na nasa screen na ang pinakanggit ng bilog ay ang civil society at ang nasa loob nito ay ang bumubuo sa civil society. Andyan ang NGOs, community associations, foundation, faith-based organizations, trade union na walang kinalaman pagdating sa pamilya, estado o pampamilihan. Sila ay hiwalay at mayroong sinusuportahan ng mga mamamayan o kaya naman ay samahan na siyang tutulong upang mas lalo pang mapaunlad ang ating lipunan. Ayon kay Horacio Morales, people empowerment entails the creation of a parallel system of people's organizations as government partner in decision-making. Kinakailangan ng ating pamahalaan at ang mga non-governmental organizations and people's organization ay magkasama upang masolusyonan ang ilang mga problema na kinakaharap ng ating lipunan at upang makamit natin ang pag-unlad. Ayon naman kay Randy David, 2008, sa pamamagitan ng civil society, ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng soberanya ng isang estado. Sa pamamagitan ng paglahok sa civil society, ang mga mithiin ng mga mamamayan ang magiging batayan ng buong estado sa pamamahala ng isang bansa. Ibig sabihin, mahalaga ang pagbuo ng mga organisasyon ng mamamayan dahil ito ang magiging katuwang ng pamahalaan sa pagbuo ng mga programa para sa ikauunlad ng ating bayan. At sa katunayan, kinikilala ng Saligang Batas ng 1987 ang kahalagahan ng mga samahang ito sa pagtataguyod ng kaunlaran. The state encouraged non-governmental, community-based, or sectoral organizations to effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making. Mas iniengganyo tayo na magkaroon ng mga non-governmental organization na siyang magsusuporta sa mga adhikain or magtataguyod ng kaunlaran sa ating lipunan. Binibigyang pansin din dito ang mahalagang paglahok natin sa civil society na kung saan ang mithiin ng ating mga mamamayan, ika nga kanina,
ang magiging batayan ng buong estado sa pamahala ng isang bansa dahil tayo mismong mga mamamayan ang siyang nakakaranas kung ano-ano nga ba yung mga problema na kinakaharap na dapat solusyonan. At dito, hindi natin pwedeng iasa na lamang sa pamahalaan. Kinakailangan natin na maging isang aktibong mamamayan. Ikaw man ay miyembro ng isang NGOs or POs or hindi man, pero bilang isang mamamayan, may tungkulin ka na dapat magampanan mo rin. At higit sa lahat, ikaw ay maging susi sa pag-unlad ng ating bayan, hindi lamang ang pamahalaan. Kaya nga, hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila na pagkatapos ng eleksyon, sila na mismo ang mamuno. So, kinakailangan pa rin ng ugnayan sa pagitan ng mamamayan at ng pamahalaan dahil mismong tayo ang nakakaranas ng problema at para rin naman sa atin ang pag-unlad. Ipinaliwanag ni Constantino David 1998 ang mga bumubuo sa civil society. Ayon sa kanya, ang civil society ay nagkakaroon ng kilos protesta, mga lipunang pagkilos, at mga voluntary organization. Pag sinabi natin kilos protesta, hindi kasama rito yung tipong ikaw yung pagmumulan ng karahasan. Sa kilos protesta, ito ay masasabi natin na pakikipaglaban kung ano nga ba yung mga dapat bigyang pansin ng pamahalaan, kinakailangan rin na kasama ito sa ating adhikain. Hindi basta-basta tayo ay magkakaroon ng kilos protesta. Dapat alam natin kung ano ba yung ating pinaglalaban. Mayroon tayong dalawang kategorya ng voluntary organization at ito nga ay nabanggit na. Ang una ay ang grassroots organizations o kung tawagin natin ay people's organizations. Ito ay naglalayong protektahan ang interes ng mga miyembro nito. Pag sinabi natin na people's organization, dito nahanay ang mga sectoral group katulad na lamang ng kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda at mga cause-oriented group. Tulad na lamang pagdating sa mga magsasaka, andyan yung sama kami. Sa mga kababaihan, andyan ang Gabriela. At sa kabataan, andyan ang SPARK or Samahan ng Progresibong Kabataan. So, ilan lamang yan sa mga people's organization na naglalayong protektahan yung interes ng kanilang mga miyembro. Higit sa lahat, sila ay kabilang sa mga sectoral group kung tawagin natin. Sa kabilang banda naman, ang grassroots support organizations o non-governmental organizations or NGOs ay naglalayong suportahan ang mga programa ng mga people's organization. So, halos magkatulad lamang ang NGOs at ang POs. Kung ang POs ay isang samahan, ganoon din ang NGOs. Yun nga lamang, yung NGOs ang siyang sumusuporta dun sa mga people's organization. Kumbaga, kung meron ng nabuo na mga organisasyon, like for example, Gabriela, mayroon pang mga ilan na mga organisasyon na siyang sumusuporta sa programa ng Gabriela or nitong people's organization. Tandaan na magkaiba man ang layunin ng dalawang uri ng samahan, nagkakapareho naman ang mga ito sa mga gawain tulad ng pagsusulong ng mga advokasya, pagsasagawa ng mga kampanya at lobbying, at pakikilahok sa mga gawain sa lipunan. Isa sa mga example na may tuturing natin ay yung community pantry na nauuso ngayon. Masasabi natin na ito ay isang cause-oriented group na sa ngayon sapagkat bumubuo tayo ng ilang mga grupo upang nang sa ganon ay makatulong sa mga nararanasan na kakulangan ng iba nating mga mamamayan. Namimigay tayo ng mga pagkain o pangunahing pangangailangan. Ito sa matatawag natin na cause-oriented group. Sa Pilipinas, tinatayang noong dekada 1960, nagsimulang mabuo ang mga NGO sa kasalukuyan nitong anyo.
Ang mga NGO na nabuo sa panahong ito at sa sumunod na dekada ay naglalayong tuligsain ang mga hindi makataong patakaran ng pamahalaan at tulungan ang mamamayan na makaahon sa kahirapan. Ibig sabihin nito, ang mga NGO ay nabuo bilang tugon ng mamamayan sa kabiguan ng pamahalaan na tugunan ang mga suliranin ng mamamayan at sa pananaw na ang pamahalaan ay isa sa mga dahilan ng nagpapahirap sa kanila. Kung kaya naman, kasabay ng pag-usbong ng maraming mga NGO at ang paglawak ng kanilang kahalagahan sa lipunang Pilipino, ang Local Government Code of 1991 ay isang mahalagang patunay sa papel na ginagampanan ng mga NGO. Ayon dito, kailangan magkaroon ng konsultasyon sa mga NGO at PO ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga programang ilulunsad nito. Kung kaya naman, isa itong patunay na hindi lamang nalilimitahan sa pagboto ang maaaring gawin ng mamamayan para pagbutihin ang kalagayan ng bansa. Mayroon silang tungkulin katulad ng NGO at ng PO kung saan halimbawa na nito ay ang maraming iba't ibang uri ng NGO at PO na makikita sa Pilipinas at bawat isa ay may kani-kanyang tungkulin sa ating bayan, ayon kay Futsal 1998. Una ay ang TANGOs or Traditional NGOs or Non-Governmental Organizations. Nagsasagawa sila ng mga proyekto para sa mga mahihirap. Pangalawa, andyan ang Fundangos or Funding Agency NGOs. Nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga people's organization para tumulong sa mga nangangailangan. Ang pangatlo ay ang JANGOs or Development, Justice, and Advocacy NGOs. From the word justice, then development. Ibig sabihin, ito yung mga nagbibigay ng suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at medikal na mga serbisyo na makapagpapaunlad sa kanila. Ang pang-apat ay ang PACO or Professional, Academic, and Civic Organizations. Binubuo ng mga profesional at ng mga galing sa sektor ng akademya. Ang panglima ay ang GRIPO or Government-Run and Initiated POs. Mga POs na binuo ng pamahalaan. So meron tayong mga people's organization din na binuo ng pamahalaan upang nang sa ganon ay makabuo rin kung ano ba yung mga dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. At ang pang-anim ay ang GWAPO or Genuine Autonomous POs. Ito ay ang mga POs na itinayo mula sa inisyatibo ng mamamayan at hindi ng pamahalaan. So kadalasan ngayon ang makikita natin is yung mga dumarami na yung mga GWAPO or Genuine Autonomous POs na mismong mga mamamayan ang nagtatatag ng organisasyong ito sapagkat nakikita nila or nararanasan nila yung ilang mga kahirapan na nagpapamulat sa kanila na kinakailangan ng pagbabago at kailangan itong maiparating sa ating pamahalaan. So sa kabuuan, ang civil society ay nakabubuti sa isang demokratikong bansa. Binibigyan ng civil society ang mga mamamayan ng mas malawak na pakikilahok sa pamamahala sa isang bansa, na hindi lamang ang pamahalaan o mga politiko ang involved, ngunit maging ang mga karaniwang mamamayan. Sa pamamagitan ng pag-iengganyo sa mga mamamayan na sa mga gawain ng civil society, masisiguro na magkakaroon ng pananagutan ang bawat opisyal ng pamahalaan sa kanilang tungkulin. Ito ay ayon kay Bellio 2000. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli, paalam!